Kahapon nga pala ay inalpasan ko ang mga cockerels na anak ng white at ng ARL sweater. Nagulat ako pagbukas ko ng kahon ay nagliparan. Yung iba naman ay nasa kahon lang at yan, kinuha ko isa-isa at inilabas. Makulimlim ang panahon kahapon pero hindi naman naulan at nung bandang tanghali na nga ay medyo umaaraw na. Pagkaalpas ko sa mga sisiw, ayan, nagliparan lang sila. Hindi nila alam kung saan sila kakain. Nanibago din yata at yan, enjoy pa silang magharutan. Nung nilagyan ko na ng patuka ang kanilang patukaan, ayan, nagsilapit na sila isa-isa. At yung iba, nagsunuran na rin. Yung iba malayo na ang narating, ayan, maya-maya, nagsilapit na rin sila. 8 sisiw na lang silang alpas ngayon at yung isang inahina ARL. Alpasus. Ito namang mga sisiw na ito ay galing sa brooder. Binaba ko na rin sila at aalpasan ko na rin yan after 2 weeks or 1 week. Ito naman yung mga nasa kahon. Nilipat ko na sa brooder. 24 heads sila lahat. At iyan, biglang tumalon ang isang sisiw. Kaya isinara ko na agad. Isinara ko na. Nalipad makakalpas. Paikot-ikot lang sa likod ang mga bagong alpas at yan, nanunuka sila pag may nakita silang patuka. At nung bandang hapon na nga, nakita ko yung isang sisiw ay humapon sa hagdan. Hindi ko pa kasi tinatanggal yung hagdan na ginagamit ko pag sinusungkit ko yung mga cockerels na dinala ko na sa range. At nung nakita kong humapon ang sisiw at umaakyat pa, naisipan kong tanggalin ang hagdan. Delikado, kailangan ko tanggalin ang hagdan doon. Baka sa puno humapon ang mga sisiw. Hindi sila pwedeng humapon sa puno dahil maulan ngayon. Lalamigin sila panigurado. Tatanggalin ko itong hagdan. Baka humapon sa puno yung mga yan. Naambon pa naman. Itong sisiw na ito ay anak ng white naming brood hen at possum sweater na brood cock. Yan yung dalawang sisiw lang na napisa at pinagsama ko na sila nung sisiw ng ARL. Yan ang tambayan naman nila. Nung time na yan ay tinanggal ko na ang hagdan kaya magkakasama na sila ulit. 6 o'clock na. Wala pa yatang balak humapon itong mga bagong alpas. Ayan pa yung dalawa. Nakikituka. Sinasaid pa nila yung ibang patukang hindi naubos. Wala pang balak humapon. Binuksan ko yung isang fly pen para din sila humapon. Naganto ang kritik baka humapon sa puno. Ayan na, siya pa na. Hindi alam kung saan nakapon. Try ko nga ang huligin. Ayan, dahan-dahan akong lumapit para hindi sila mabulabog. At nagulat ako ang babait ng sisiw. Palibasa sanay na laging hinahawakan. Ayan, saglit ko lang nakuha yung isa at inihapon ko sa fly pen. At iyan, nakuha ko pa nga yung dalawa nang hindi man lang natakbo. Hindi rin nag-aalisan din yung mga sisiw. Palibhasa, medyo madilim na. Dahan-dahan ko lang silang kinukuha para hindi matakot. Kaya ayan, hindi natakbo. Andun lang talaga sila magkakatabi. At nung itong 3 na lang ang natira, ayan, ayaw nang lumapit sa kamay ko. Medyo mailapan na yung 3 na yan. Hinayaan ko na lang sila at yung mga nasa fly pen naman nagbabaan na kaya naglagay muna ako ng mas mababang hapunan. Pagkalagay ko ng hapunan ay nagumpisa ng humapon yung mga sisiw na nasa fly pen at yan lumalapit sa kanila yung mga nasa labas pang sisiw at isa-isa ko na nga hinuhuli pero mahilap talaga yung iba. Ayun, may natirang isang mahilap. Ayan, nahuli ko na lahat. Hindi pa lang nahapon. Baka gumaya na ganyan.
Ayaw nila dito mataas humapon. Itulalak na sa ilaw. Nagsisiksika naman sa gilid. At nung madilim na nga, nilipat ko silang lahat sa mataas na hapunan. Ayan, dun ko lahat sila inihapon sa That's taas. all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!